Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Tuesday, October 28, 2025. Yung low pressure na ating minomonitor noong mga nakaraang araw ay tuluyan na nag-dissipate. Pero may circulation po na nakikita tayo dito sa bandang Vietnam, pero wala po itong magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ibig po sabihin nung nag-dissipate ay nalusaw na kaninang umaga, alas 8 po ng umaga. Ang nakakaapekto po sa atin sa kasalukuyan ay yung ITZZ or yung Intertropical Convergence Zone na kung saan nagdadala ito ng kaulapan at mataas na tsansa ng pag-ulan sa buong Visayas. Ganon din naman dito sa Caraga, sa Northern Mindanao, sa Zamboanga Peninsula, sa Barm, at ganun din po dito sa northern part ng Palawan. Bukod po dito sa Intertropical Convergence Zone ay mataas din yung tsansa ng pag-ulan dito sa extreme northern Luzon dahil sa northeast monsoon. Ibig sabihin mataas yung tsansa ng mga pag-ulan or mga ambon, light rains, lalo na dito sa binanggit natin na lugar. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon at ganun din naman sa natitirang bahagi ng Mindanao ay magiging partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan yung ating inaasahan dito at yung tsansa ng pag-ulan ay mas mababa as compared dun sa mga naaapektuhan nitong Intertropical Convergence Zone at ng Northeast Monsoon. Pero posible pa rin naman yung mga thunderstorm activity na katulad nung naranasan natin kahapon ng hapon at ngayon din dito sa Quezon City, sa Metro Manila. Pero hindi po buong Metro Manila ay may mga pag-ulan. At yung mga localized thunderstorm na yan ay bukod dito sa Metro Manila ay nararanasan din sa kasalukuyan sa ilang bahagi ng Nueva Ecija at sa ilang bahagi ng Tarlac. Karakteristik po talaga ng localized thunderstorm na umuulan for a specific area pero dun sa paligid niya ay hindi naman. Kaya po siya localized. Pero yung duration niya o yung tagal niya ay umaabot lamang ng ilang minuto hanggang sa 2 oras. Kapag tumagal na po or pag more than 2 hours na ay well-developed na yung kaulapan na associated dun sa thunderstorm activity na iyon. Para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, ay dito sa malaking bahagi ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan yung makakaapekto sa atin. Ibig sabihin, mas mababang yung tsansa ng mga pag-ulan as compared dito sa extreme northern Luzon na kung saan ang nakakaapekto ay yung northeast monsoon. Kapareho din po ito nung binanggit natin kanina. Pero, asahan pa rin natin yung mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa madaling araw, even up until madaling araw. Ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 24 to 30. Dito naman sa Baguio ay 17 to 24. Sa Legazpi naman ay 26 to 31. Bukas ay magpapatuloy pa rin yung epekto ng Intertropical Convergence Zone. Ito po yung salubungan ng hangin na kung saan, dahil sa salubungan ng hangin na yun from Northern and Southern Hemisphere, ay nagkakaroon tayo ng updraft or pag-akyat ng hangin from surface papunta sa upper part ng atmosphere. At yung movement ng hangin na yun, yun yung nakakatulong. Kaya nagkakaroon tayo ng thunderstorm formation. At yun yung mga kaulapan o yung cloud formation na kung saan yun naman yung nagkukos ng mga pag-ulan. So, ibig sabihin, yung malaking bahagi ng Visayas, well, yung buong Visayas at malaking bahagi ng Mindanao ay makakaranas pa rin ng mas mataas na tsansa ng pag-ulan. Ang agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 24 to 30, sa Iloilo naman ay 26 to 32, sa Zamboanga ay 24 to 31, ganun din naman dito sa Cagayan de Oro at 24 to 32 naman dito sa Davao. Meron po tayong nakataas sa kasalukuyan na gale warning. Kaya gusto nating paalalahanan yung ating mga kababayan dito sa extreme northern Luzon. Dito po yan sa Batanes at Babuyan Islands. Huwag po muna tayong pumalaot dahil posible tayo na maka-encounter ng pwedeng umabot ng 4.5 meters na mga pag-alon. Kaya mag-ingat po tayo at huwag po muna tayong pumalaot lalo na kung maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin. Para sa inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw, simula Thursday hanggang Saturday. Crucial po or importante yung Saturday dahil marami po sa ating mga kababayan ay uuwi ng kanilang mga probinsya dahil sa undas. Dito po sa Metro Manila ay magiging maulap. Ibig sabihin ay mataas yung tsansa ng pag-ulan simula Thursday hanggang Saturday. Ganon din naman dito sa Legazpi. Yung in-explain natin kanina na characteristic nung ITZZ, yung updraft na binanggit natin na movement ng hangin from surface to upper part ng atmosphere, isa po yun sa ingredient na
kailangan ng isang low pressure area para mag-form siya. At the more na mas mabilis yung movement ng hangin na yun, the more na tumataas din yung tsansa na magkaroon ng circulation. Kaya po, by Thursday, ay may nakikita din tayo na associated dito sa ITCZ. Nakapaloob sa ITCZ na may magfo-form din na low pressure area na magsisimula sa Eastern Visayas at makakaapekto din sa southern part at even until sa ilang bahagi ng Central Luzon ay magiging maulap at makakaapekto itong low pressure area na nakikita natin by Thursday and Friday. Kaya sa Legazpi at dito naman din sa Metro Manila ay magiging maulap. Also, mahalaga din po na ma-inform natin yung ating mga kababayan sa northeastern part naman ng Luzon dahil posible na magkaroon tayo ng shear line. So yun naman yung salubungan ng hangin na associated sa northeasterly winds. Yung northeast monsoon natin, yung malamig na hangin na galing sa northeastern part ng ating bansa. Plus, yung easterlies, kapag nagsalubong naman po yun, ay magkakaroon din ng kaulapan. Kaya gusto po natin paalalahanan din na sa mga susunod na araw, Thursday to Saturday, ay posible rin na tumaas yung tsansa ng mga pag-ulan natin, lalo na sa Cagayan Valley region. Dito naman sa Baguio, ay mananatiling bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin, mas mababa yung tsansa ng pag-ulan dito sa Baguio as compared dito sa Bicol region at ganoon din naman dito sa Metro Manila at sa northeastern part ng Luzon. Dito naman sa Kabisayaan, sa buong Visayas po ay magiging maulap dahil dun sa nakikita natin na low pressure area na magfo-form simula Thursday hanggang Saturday. Even by Wednesday night ay nakikita din natin na magkakaroon na rin ng ilang mga lugar sa Visayas na lalo na sa eastern part na magiging maulap at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Kaya heads up po sa ating mga kababayan lalo na sa uuwi ng kanilang mga probinsya, huwag nating kalimutan na magdala ng payong. At by Saturday or sa undas naman po, yung payong ay magagamit din natin. Kapag may mataas yung sikat ng araw, ay protection sa araw. At kapag hapon naman, ay mataas yung chance ng mga localized thunderstorm, magpoprotekta naman ito sa atin para sa ating pag-uwi sa ating mga tahanan. Dito naman sa Mindanao, dito sa Metro Davao, ganoon din dito sa Cagayan de Oro City at sa Zamboanga din, from Thursday to Friday ay magiging maulap. Pero dahil yung low pressure area na ating nakikita ay mag-move pa westward sa ating analysis, ay magpapatuloy na magiging maulap dito sa Zamboanga hanggang sa Saturday, hanggang sa November 1. Pero dito sa Metro Davao at ganoon din sa Cagayan de Oro City ay mas bababa na yung tsansa ng pag-ulan by November 1. Also, may mga balita po o kumakalat sa ating mga social media na meron daw pong super typhoon na makakaapekto sa mainly sa Visayas or sa malaking bahagi ng ating bansa. At gusto po natin na linawin yung impormasyon na ito. Dahil dito po sa DOST Pag-asa ay nakikita natin dito sa ating TC threat potential. Ito pong TC threat potential natin, dyan po natin, yan yung impormasyon na gusto natin ibigay sa ating mga kababayan. Kung may potential ba, mayroon bang posibilidad na may mamuong bagyo sa susunod na 2 linggo? Dito po sa ating TC threat potential, ito po yung low pressure area na ating minonitor nung na nag-dissipate na kaninang alas 8, na nag-merge na or posibleng yung nakikita natin ngayon na circulation, yung binanggit ko kanina na circulation bandang Vietnam. And then meron pong pangalawa. Itong pangalawa na to ay medium chance din. Ito po yung posible na nakikita natin na nag-associated dun sa binabanggit nila na super typhoon. Na kung saan ay ito ay dadaan dito sa Visayas. Pero gusto po nating linawin na hindi pa natin masasabi sa kasalukuyan kung ito ba talaga ay magiging super typhoon at yung mga detalye kung saan siya pupunta ay hindi pa rin po natin mababanggit sa kasalukuyan dahil mataas pa po yung uncertainty. Yes, nakikita po natin din yan at namomonitor din natin sa iba't ibang atmospheric models or yung tinatawag natin numerical models na ginagamit dito sa Pag-asa. Pero hindi po ibig sabihin na yun na talaga yung mangyayari. Kaya ang gusto po natin banggitin ay hindi pa po 100% na magiging super typhoon ito at hindi pa natin masasabi yung mga detalye. Pero ang gusto natin sabihin ay sisiguraduhin po ng DOST Pag-asa na mai-inform natin yung ating mga kababayan once na nakita na natin yung development nitong nakikita nating bagyo na ito. Also, alam po natin yung Philippine Area of Responsibility, itong PAR. Meron po tayong mas malaking version yan. Ito naman po yung TCAD. At kapag nandito po yung bagyo or anumang atmospheric like tropical cyclone o mga bagyo nga po, ay nagbibigay tayo ng tropical cyclone advisory. At
ito po ang goal po nito ay para ma-inform yung ating mga kababayan. At kapag naman po wala o lagpas pa dito, nandito naman siya, meron pa po tayong pangatlong mas malaki pa sa PAR. Ito naman po yung Tropical Cyclone Information Domain natin. So pag nakita po natin dyan na posible na o nakikita na natin yung development ng bagyo na yan, within dun sa Tropical Cyclone Information Domain natin, ay i-inform po natin yung ating mga kababayan. Kaya makasisiguro po tayo na magiging informed tayo dahil magbibigay po ng updates and issuance and warnings at i-emphasize po natin yung mga dapat i-emphasize para manatili tayo na updated at informed at mapaghandaan natin. Kaya po may malalaki tayong domain dyan para ma-inform tayo at mapaghandaan natin. Kahit paulit-ulit po tayo, gusto natin linawin at sabihin sa ating mga kababayan na wag po tayo mag-alala, ma-update po tayo at sasabihin po ng Pag-asa yung mahalagang impormasyon para makapaghanda po tayo. So ilan pa po bang bagyo yung inaasahan natin bago matapos yung 2025? 2 hanggang 5 bagyo pa po. Also, sa mga kababayan natin na hindi pa aware, kahapon ay nag-release na o nagbigay na ng pahayag ang DOST Pag-asa na simula na ng ating amihan or Northeast Monsoon. Pero hindi po ibig sabihin nito na ngayon mismo ay makakaranas na tayo ng malamig na hangin. So, gradual po ito, nagsisimula po yan sa northeastern, sa northernmost part ng Luzon, and little by little ay mararanasan na po yan pababa ng pababa po hanggang sa maramdaman na natin dito sa Metro Manila at sa ibaba pang parte ng ating bansa. By November, eventually, lalo na sa December, January, and February, ay mas mararamdaman na natin yung mas malamig na simoy ng hangin. Ang ating araw ay lulubog mamayang 5:29 PM at muling sisikat bukas ng 5:51 ng umaga. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.